kasalukuyang Cesar o emperador ng Romano na si Augusto, na lahat ng buong sanlibutan magpatala yung nakasakop ng Roman Empire, ipinapasensus niya. Alam mo kung bakit pinapasensus? Pagbubuwisin ni Augusto Cesar. Ano nangyari? Tuloy natin sa 2. Ito ang unang tala ang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Tuloy. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ayan. So nangyari pala yung pagkapanganak kay Kristo nung panahong sinusunod ng mga tao yung utos ni Augusto Cesar na emperador ng Roma. Matatakot ka kasi emperador ang may utos eh. Kaya kahit nakagampan ka, lalayas ka sa bahay mo, magpapatala ka. Nagpunta sila sa Bethlehem, sa bayan ni David para magpatala sapagkat siya'y nasa angkan ni David. Doon sila kailangan pumuntang patala sa lahi ni David. Doon sa registry ng lahi ni David sa Bethlehem yon. Doon siya nagpatala. Wala lamang tao, lalo na yung Augusto Cesar na emperador Romano, yung utos niyang magpatala yung mga tao ay kasalukuyang winter. Abay, pagka hindi nagkadulas-dulas sa yelo yung mga sasakyan mong mga hayop eh. At matalinong tao yan si Augusto Cesar, kaya ang gusto niyang ma-tax yung mga tao, pinagawa niya ng census eh. Kaya hindi nangyari yan ng December. Araw kasi gustong-gusto kong kinakanta yung The first Noel, Noel, born is the King of Israel. Ang ganda nun, ganda lang nun, melody. Kaya lang, hindi na mo sabi niya, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Okay yun eh, okay. Tama yung salita dyan eh, yung first Noel, unang mabuting balita. Yung Noel kasi, sa German, ang kahulugan nun, mabuting balita. At yung mabuting balita, ang unang nakatanggap nun, mga pastor. Ang nakaalam na unang-una na ipinanganak na si Kristo, mga pastor, ibinalita nung anghel. Alam mo kung saan naganap yung pagbabalita? Saan po yun? Sa bukid. Samantalang pinagpupuyatan nila yung kanilang mga hayop, pinakakain nila sa gabi sa bukid. So doon nangyari yung first Noel. Doon nangyari yung pagbabalita ng mabuting balita na ipinanganak na yung hinihintay na Kristo o Mesyas. Ayon, tama yung unang bahagi ng kante. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay in keeping their sheep. Tama yun, ano? Kaya sila nasa field, inaalagaan nila yung mga tupa nila, pinagpupuyatan, pinapakain. Ang kasunod, on a cold winter's night that was so deep. Biro mo, winter daw nun. Sino namang matinong pastor na punong-puno ng yelo, ilalabas yung kanyang mga tupa? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit na? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit naman po nasa Santa Claus na? Ay, ako, kung hindi ka ba naman, eh, di ba? Ano ang sasakyan ni Santa Claus? Hindi
yelo po, wala namang gulong eh. Oh, hindi kaya nga sabi ko sa'yo, pati Santa Claus, nahawa na. Bakit nga po baka Ang ba, di ba? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Kita mo na. Di pati Santa Claus, naglima yun sa yelo. Lumaganap na yan, pati kay Santa Claus, nadamay ng... Pero mo sumakay sa sleigh para kasi ang dadaanan niya yelo. Sa Pilipinas ba, nagyelo na kahit minsan? Never po kahit kailan ako'y nakabalita ng yelo dito So sa atin. dapat, huwag papuntahin si Santa Claus sa Pilipinas dahil walang yelo si Santa Claus at nakasakay si Santa Claus sa sleigh. Hindi pwede sa Pilipinas yon. Kaya walang Santa Claus sa Pilipinas. Hindi bagay si Santa Claus dito, kapatid na ron. Mainit dito sa atin. Eh pero ang dami naniniwala dyan. Basahin nga natin yung account sa Biblia, Brad Mel, 2:1 ng Mateo. O, pakinggan nyo ha. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siyang bakit. Eh di ba ipakilagay mo ulit sa 2:1 kung naman ang babasa sa English? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king. Meron ka narinig na hari? Mayroon po, Sino raw yon? Herod po si Herodes. Ayan. Kailan ipinanganak si Kristo? Sa mga kaarawan po ng hari. So may binabanggit na hari dyan at yung hari si Herodes. Doon ipinanganak si Kristo sa tempo na yun. Ano nangyari? Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Sino dumating? Wise men. Mago. Walang nakalagay na hari. At wala rin nakalagay na tatlo. May nakalagay ba tatlo? Wala po, kapatid na Edi. Wala eh. At alam mo, ang sabi nung mga mago, yung mga pantas, alam mo kasi, hindi sinabi yung 2 or 3 eh. Pero understood na sila ay mahigit sa isa. Maaaring 2, maaaring 4. Pero hindi dapat na sabihin 3. Kasi wala namang nilagay na 3 yung kasulatan eh. Sabi, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? So ang hinahanap nung mga pantas, yung hari ng mga Hudyo na pinanganak. At itinatanong pa nila yan pati kay Herodes, na si Herodes hari rin. Eh kung hari rin yan, nagdatingan na yan, dapat ang sinabi ni Mateo, dumating nung arawan ng haring Herodes, hinahanap yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo, na 3 hari rin ang nagdumating. Sana ganun eh. Pero ang nakalagay mga pantas na lalaki, Magi. Alam mo ba ang kahulugan ng Magi sa original Greek? Tignan natin sa Greek Bible kung ano yung ginamit na salita sa mga pantas na lalaki. Magi, ano kahulugan yan sa Greek? Pakilagay mo sa screen, sa Greek usage of the Greek language sa Bible. Ito ang sabi. Basahin natin. Magos, a Median, that is Oriental scientist. By implication, magician, sorcerer, wise man. So, sa kahulugang isinusupply ng Greek Biblical Dictionary, walang kahit anong hint man na yung dumating sa Jerusalem mga hari. Probably they are scientists or they are wise men from the east. Hindi hari.
Pero pinaniwala tayo ng Katolisismo, mga hari. Masakit man sa tenga, papaliwanag ko. Kasi, ikaw ba ang hari? Hari ka ng Persia, hari ka ng Arabia, hari ka ng isang malaking bansang Saba. Maglalakbay ka ba na ikaw lang mag-isa? Ay, hindi po pwede. Wala po akong alam na hari na ganun kung maglakbay, mag-isa lang. Ako nga, hindi ako makaalis nang wala akong kasama eh. Alam mo kung bakit? Ayaw nila akong payagang makaalis. Minsan pala, no, pagka ikaw pala heavily guarded person, parang namimiss mo yung liberty mo na kahit saan ka pumunta, pwede. Yun ang na-deprive na sa akin, wala na akong liberty, di na ako makaalis mag-isa. Doon ko na-realize, pagka nga pala hari ka, dahil pag lumakad ka, hindi mo masisisi yung kaharian mo na magpadala ng isang patating sundalo kasunod mo dahil baka ikaw ay maano sa daan, di ba? Kung tatlong hari ito, titignan mo yung bilin ng Katoliko ang nandun lang sa bilin si Maria, si Jose, yung Niño Jesus dun sa Zaban, at saka tatlong tao. Kung ako naman yung tatlong hari, sasamba ako. Ba't naman hindi ko isasama yung bata-batalyong kasunod ko? Di pa sasambahin ko na rin kay Kristo, no? Tama ba, logical? Opo, dahil sasambahin lang siya. Hindi ako na pasasambahin niya yung mga backup na gwardiya. Oo, kaso, wala silang gwardiya. Pero may umalis ng walang kaayu-ayudante kahit isa, di ba, no? Pero hindi naman ako dapat kagalitan. Dahil wala naman talagang nakasulat sa Biblia. Ang pumunta kay Kristo ay tatlong haring mago. Walang tatlong nakasulat. Ngayon, alam mo kung bakit ko sinasabi ito, ini-emphasize ko. Kasi nasa pasyon ito Nilagyan pa nga ng pangalan Yaong tatlong haring mahal, ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar at Baltasar. Malayong ano lang ang kanilang kaharian. Layo pala nung kaharian yung tatlong hari mago, no? Tapos, alam mo kung anong kaharian? Ano-ano pong kaharian yan? Na ang mga bayan nila, Persia, Arabia at Saba, silangan ng Palestina, lupang kaligaligaya, sakdal ng tuwa at saya. Kita mo na. May pangalan pa pala yung tatlong hari na yan. At yan pala, taga-Persia, taga-Arabia at saka taga-Saba. Paano kaya nangyari nga ito? Pare-parehong... Paano nga nangyari yan? Alam mo kung paano nangyari yan? Paano po? Mababasa natin sa Aklat Katoliko yan, sa doktrinang Katoliko. Ganun po. Kung saan nila pinagkukuha yan. Doon sa Modern Catholic Dictionary, may mababasa tayo sa page 328 and 329. Ayun, Modern Catholic Dictionary, page 328 to 329. Magi, members of the priestly caste of the Mazdian religion, with special reference to the wise men who brought gifts to Jesus at his birth. The appearance of an unusual star caused them to leave the east in search of a king of whose birth the star was a sign. Herod asked them to return after finding the infant, but the Magi, warned in a dream, went back to the east by another way. They are described as bringing symbolic gifts of gold, frankincense, and myrrh. Their names, Gaspar, Melchior, and Balthasar, are first mentioned in the 6th century. Ano nangyari yan? 600 taon nang patay ang mga apostol nung magkapangalan yan, tatlo na yan. Wala sa Biblia. No? Talagang halatang-halata mong relihiyon ng kung ano-anong mga imbento itong ating kinagisnan sa Pilipinas. Kaya masasabi ko, kapatid, sa tanong mo, nahaba tayo.